Ikatlong kabanata. Ang plano ng Diyos sa mga hindi Hudyo. Akong si Pablo ay nabilanggo dahil sa paglilingkod ko kay Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo na kayong mga hindi Hudyo ay kasama rin sa mga pagpapala ng Diyos. Siguradong nabalitaan nyo na dahil sa biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapahayag ng biyaya niya para sa inyo. Gaya ng nabanggit ko sa sulat na ito, ang Diyos mismo ang nagpahayag sa akin tungkol sa kanyang lihim na plano para sa inyo. Habang binabasa nyo ang sulat kong ito, malalaman nyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito nga ang plano ng Diyos. Nasa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos, kasama ng mga Hudyo, at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naging tagapangaral ako ng magandang balitang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano may sasakatuparan ang plano ng Diyos. Noong unay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito na ang plano niya sa simula pa lang, at natupad niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya nang makakalapit sa Diyos ng walang takot o pag-aalinlangan. Kaya, huwag sana kayong panghinaan ng loob dahil sa mga paghihirap na dinaranas ko, dahil para ito sa ikabubuti ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo. Tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na Kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos, para maunawaan niyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan niyo sana ito, kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen.